Mga hybrid electric car na made in the Philippines. Ito ang planong gawin ng isang kilalang car manufacturer sa bansa. Sa pagharap ng mga opisyal ng kumpanya kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nilang nais nilang sumali sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng gobyerno. Layo ng programa na mabawasan ang polusyon pati na rin ang dependence ng bansa sa inaangkat na langis. Ang plano, magtatatag ang car manufacturer ng hybrid vehicle manufacturing capability sa isang planta sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahan sa bansa. Sabi pa ni Finance Secretary Frederick Go, posible ring maging exporter ng mga hybrid na sasakyan ng Pilipinas. Ngayong abot hanggang sa mga kusina ang mahal ng presyo ng langis, nakahanap ng alternatibong paraan ng pagluluto ang ilang taga-Bontoc sa Mountain Province. Di na kailangan ng LPG o uling dahil literal na mainit at kumukulo ang tubig mula sa bukal sa barangay Mainit. Ang mga residente na subukan ng maglaga ng itlog sa hot spring, doon na rin nila pinapakuluan ng ilang gulay. Ang mainit na tubig kaya na rin daw magluto ng instant noodles. Sa panahon ng krisis, malaking bagay raw para sa mga residente ang mainit hot spring na dinarayo rin ng mga turistang gustong maligo sa lugar. Mga kapuso, kung naiinitan na tayo ngayon, hindi pa po yan sagad at posibleng tumindi pa yan. Ayon yan sa Pag-asa. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. 3 araw nang nasa danger level ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius noong Sabado de Gloria, April 4. Ang Dumangas is located in a coastal area wherein ang temperatura ng dagat nag-contribute sa pagpa-increase ng kataason ng heat index. At the same time, malapad abi ang mga kapunungan nga malapit sa estasyon ng Dumangas wherein ang mga punong wala na sing tubig. So nag-increase man ang temperature tapos kuwan sang hangin, ginaupod sa dapya, kag nag-increase ang aton nga heat index. Kaya naman ang mga residente, kanya-kanya ng diskarte para makapagpapresko. Ang negosyong ice candy ni Merly, patok daw sa marami. Okay lang kahit pabilad sa init sa paglalako, may uwi lang nakita. Sa subong kay mainit, addo-addo gid sir ubos ang akon nga ice candy. Naga-inom lang ko sang vitamin sir para sa hindi ko matamaan sa init. Mga supplement bala, tubig, more tubig. Sina Joel kasama ang ilang senior citizen, nagpapahagin at nakikisilong muna sa ilalim ng kahoy. Buko juice raw ang kanilang pamatid-uhaw. Po, iwan naman sa loob ng kahoy para relax makakuha sa hangin ng mga burmugnaw. Kaya daw hindi kumunta ng init. Sa kabila ng matinding init, wala pang naitala na heat-related injuries o emergency cases sa bayan ayon sa MDRRMO head ng Dumangas. Pero paalala ng mga eksperto, iwasan ang paglabas sa bahay o pamamasyal na tirik ang araw. Lubhayang delikado lalo na sa mga may sakit, pati sa senior citizens. Magagawa sa under the exposed sa tama gid ka init, alin alas 11 hasta alas 3. Payo pa ng Pag-asa, magsuot ng mga damit na magaan ng tela at tumodo sa tubig, huwag sa kape. Mga kape, milk tea, although feeling mo nakaka-refresh, pero maganda pa rin talaga yung tubig. Ito yung ating warm and dry season kung saan ito yung tinatawag natin tag-init na kapag ganito, mula Abril hanggang Mayo ay mararanasan natin ang matitinding init. Kaya naman patuloy kami nagmo-monitor. Simula pa lang ito at maaari pa nating maasahan ang mas may init pa na heat index. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigang Bayan tungkol sa kaso kaugnay ng maanumalya umanong flood control project sa Pandi, Bulacan, pagdududa ng prosecution team sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH sa NBI para iligaw ang kanilang investigasyon. Lumabas kasi na magkaibang lokasyon ang pinuntahan ng inspeksyonin ang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Tila nagkakalituhan na sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa.
Ang dalawang testigo kasi ng prosekusyon, magkaibang lokasyon ang pinuntahan para inspeksyonin ang kinekwestyong 92 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Si Engineer Kenneth Fernando ng DPWH Bulacan 1st District, sinabi kaninang damo lang ang inabutan niya ng inspeksyonin ang lugar nitong Marso. Kahapon naman, tumestigo si Attorney Ivan Samson ng NBI at sinabing putikan ang kanyang inabutan ng mag-inspeksyon noong nakaraang taon. Nang ikumpara ang pinuntahan nilang geographic coordinates, lumabas na ang pinuntahan ni Engineer Fernando ay ang kulay dilaw ng i-plot niya sa Google Earth. Binatay daw niya ito sa mismong records ng DPWH Bulacan at detailed project matrix. Ang pinuntahan naman daw ni Attorney Ivan Samson ng NBI ang kulay asul sa Google Earth. At ang sabi pa ni Fernando, sa coordinates na hawak ni Samson, may ibang proyektong nakatayo na buo. At ang napuntahan ni Samson umano ay ang pagitan ng dilaw at asul. Duda ng prosecution team, sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH kay Samson at sa NBI kaya naligaw ito. Para malinawan, nag-issue ang korte ng subpoena duces tecum kay Fernando para ibigay sa korte bukas ng hapon ang mga impormasyon sa sinasabi niyang nakatayong proyekto. Para sa kampo ni Revilla, ghost project o hindi, walang kinalaman ang dating senador. Whether ghost or not, wala pong pirma, wala pong pangalan, wala pong involvement si Senator Revilla. Sa Sandigan Bayan 6th Division naman na dumidinig ng malversation case laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at kanyang mga co-accused, kabilang ang mga opisyal ng SunWest Construction na kanyang itinatag. Iniharap ng prosekusyon ang huli nilang testigo, si Attorney John Mark Busa ng Anti-Money Laundering Council. Lumabas sa investigasyon ng AMLC na batay sa recorded bank transactions, nakatanggap pa si Ko na aabot sa 802 million pesos mula sa SunWest mula sa taong 2019 hanggang 2025. Nangangahulugan daw na kahit nag-divest na si Ko ng interes mula sa kumpanyang itinatag niya ay beneficial owner pa rin siya ng SunWest. Sa June 2, magsisimula magpresenta ng ebidensya ang depensa. Hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon si Ko na pinaniniwala ang nagtatago sa ibang bansa. Sabi ni DILG Secretary John V. Cremulya, inaasahang lumabas ang red notice mula sa Interpol o International Criminal Police Organization sa susunod na 2 linggo. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. We will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Kukulitin ko sila for the next 2 weeks. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Pilit ngayong nagpapakatatag si Sparkle artist Ashley Rivera para sa kanyang ina na nakikipaglaban sa cancer. At para mapagaan kahit papaano ang mabigat na pinagdaraanan, ginagawa ni Ashley ang lahat para mapangiti ang ina. Nakatutok si Aubrey Carampel. Sa likod ng masayahin at palabirong Ashley Rivera. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ang mabigat palang pagsubok na kanyang pinagdaraanan matapos ma-diagnose ng stage 4 lung cancer ang kanyang ina. Nitong April 1, ibinahagi ni Ashley ang kalagayan ng ina. Bilang likas na komedyante, gusto raw sana niyang patawanin ang mommy. Pero may mga pagkakataong di niya raw maiwasang maging emosyonal bilang anak. I hope you know, dear, how much I love you. Sa kabila ng masakit na realidad, pinipilit ni Ashley na magpakatatag at patuloy na pagaanin ang pinagdaraanan ng ina. A day ago lang, nag-share si Ashley ng update na her mama is doing fine at nananatiling lumalaban sa sakit. Kalakip niya ng kwelang sayaw nilang magkapatid habang nanonood ng kanilang mama. Sa ngayon, halos hindi na raw muna umuuwi si Ashley at kanyang kapatid para bantayan sa ospital ang kanilang mommy. Sineselebrate din daw nila ang kanilang small wins every day. Dumalaw na rin sa ospital ang ilan sa kanilang pamilya at mga kaibigan, kabilang si Valin Montenegro, at nagpaabot din ng healing prayers pati followers ni Ashley. Nagpasalamat naman si Ash sa lahat ng patuloy na nagdadasal para sa kanyang ina at kanilang pamilya. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang palaisdaan sa Davao del Norte, may hindi inaasang parokyano ang tindahang ito. Hindi kasi ito tao, kundi isang ibon. Habang bumibili sa tindahan ng taga Santo Tomas Davao del Norte na si Maylene, may bigla daw nakasingit sa pila na isang ibon. Mas mahaba siya sa manok. Yung kulay niya, kulay brown na may pagka-green. Saan siya nga kuan? Hayop. Ang tawag nila rito, lapay. First time namin nakita ng ganong ibon. Bihira lang po yun pumupunta sa lupa kasi madalas naman po siya sa dagat. Tinanong po namin yung may-ari kung alaga ba nila yon. Dumadalaw lang po yun, tapos binibigyan nila ng pagkain. Ay, isda ra din. Ang paborito raw nito ang mga binibentang isda sa tindahan. Hanggang ngayon po, pinapakain nila, napaamo nila yung ibon. Pero anong klaseng ibon nga ba ang lapay? Kuya Kim, ano na? Ang lapay o Nycticorax caledonicus ay isang medium-sized na ibon na native sa Australia, New Guinea at New Caledonia. Pero matatagpuan din sila sa mga ilog at bakawan dito sa Pilipinas. Ito po ay isang resident bird species, meaning nakikita po natin tong ibon na to all year round sa Pilipinas. Naturally po ay nagdi-disperse sila para pumunta sa isang bagong lugar para maghanap ng kanilang sariling teritoryo, sariling tirahan at sariling mga pagkain. Hindi lang isda ang kinakain ng mga lapay, kumakain din sila ng crustaceans, insekto at maliliit na reptiles. Napakahusay nila manghuli ng kanilang prey at madalas sa gabi nila hinuhuli ang mga ito. Kaya naman kilala din sila sa tawag na nankin o Rufous night heron. Pero kahit binansagan silang night heron, hindi raw lahat ng lapay sa gabi lang aktibo. Ang ilan sa kanila sa umaga o di kaya sa dapit hapon naghanap na makakain. Gaya na lang ng naikwentro ni Maylene. Yung nakita natin sa video ay hindi karaniwang behavior ng isang natural na wild bird. Pero dito sa nakita natin ay komportable siyang lumapit dun sa tindahan. Malamang ay attracted ito dun sa pagkain sa tindahan. At marahil rin dahil yung mga tao hindi nila sinasaktan itong mga ibon na ito. Kapag nakakita tayo ng mga lapay o ng mga wild birds, huwag po natin sana silang galawin at hulihin. Bawal rin po natin silang saktan o kunin or alagaan under sa ating Wildlife Act. Samantala, ito naman ang ibong bumagsak kamakailan sa isa sa mga gusali sa Manila Central University sa Caloocan. Isang kwago na may malalaki at pulang-pulang mata. Anong klaseng kwago ito? Ang kwagong na-rescue kamakailan sa campus ng MCU, isang Otus megalotis o Philippine Scops owl. Endemic ito sa Pilipinas at karaniwang naninirahan sa mga kapatagan at kagubatan. Ang Philippine Scops owl na napadpad sa campus ng MCU, agad daw sinaklolohan ng DNR Metropolitan Environmental Office. Ayon sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, maaaring bumangga ang kwago sa salamin ng gusali habang ito'y lumilipad na isang pangkaraniwang insidente sa mga urban area. Sa pansamantala muna itong dinala sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para gamutin, bago tumuling pakawalan sa natural habitat nito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, 3 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index o yung damang init ngayong araw. Pinakamataas ang 43 degrees Celsius na naitala ng Pag-asa sa Sangli Point sa Cavite. Pumalo naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City at Butuan City sa Agusan del Norte. Bukas, posibleng ganyan muli ang heat index sa 2 lugar na yan. Ang maaliwalas pero maalinsangang panahon dulot pa rin ang umiiral na ridge ng high pressure area sa Northern at Central Luzon. Walang kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero sa Visayas at Mindanao, may maliliit na kaulapan. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa ng malalakas na ulan sa northeastern Mindanao, kaya mag-ingat sa banta ng pagbaka at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Luzon at Metro Manila. Isang Pilipina ang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasamang nasawi ng Pinay ang kanyang asawang Israeli at kanyang mga biyanan. Ito ay ikalawang insidente ng pagkasawi ng isang Pilipino sa missile attack sa Israel mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East.
Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na raw niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naulila at para sa pagpapauwi sa kanyang labi. Success sa paggawa ng kasaysayan sa kalawakan ng Artemis II ng National Aeronautics and Space Administration o yung NASA. Matapos ang mahigit 50 taon, na-break nito ang pinakamalayong naabot na distansya ng tao mula po sa daigdig. Nakatutok si Joseph Moro. Ang misyon ng Artemis II ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, We are standing by for the Integrity crew aboard Orion to surpass the Apollo 13 record. na-break ang record para sa pinakamalayong distansyang naabot ng tao mula sa daigdig. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier. Yeah, from the cabin of Integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. We do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors in human space exploration. Nasa 252,760 miles ang naabot ng Artemis II, mas malayo kumpara sa 248,655 miles na naabot ng Apollo 13 noong 1970. Mismong si US President Donald Trump ang kumausap sa 4 na astronauts para bumati sa kanila. Very special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We'll establish a permanent presence on the moon and we'll push on to Mars. Ang Artemis II mission din ang kauna-unahang nakasilip sa tinatawag na dark side of the moon o yung bahagi ng buwan na hindi nakaharap sa mundo. Sa pagdaan nila dito, nasaksihan din ng Artemis II ang pag-eclipse o pagtakip ng buwan sa araw. Pambihirang pagkakataon niya na makita habang nasa kalawakan. Marami pang nakitang lunar features ang crew, mga katangian o anggulo ng buwan na di pa nakikita ng tao maging ng Apollo 13. Sa kanilang lunar flyby, pansamantala pang nawala ng signal ang Artemis II. We will see you on the other side. And we have confirmation of loss of signal of the Orion spacecraft as it flies behind the moon. We expect to regain communications with them in another approximately 40 minutes. Pero naibalik naman ito kalaunan. We are happy to say we copy. Ayon sa NASA, pabalik na sa daigdig ang Artemis II. Inaasahang matatapos sa April 10 ang 10 araw na misyon ng Artemis II, bitbit ang naitatak nitong kasaysayan sa kalawakan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Arestado ang 2 sospek sa mapangahas na pang-hold up sa isang babaeng rider sa gitna ng kalye sa Maynila. Ang biktima ay desididong magsampa ng kaso dahil bukod sa naranasang trauma ay nasaktan din daw ang kasamang pamangkin. Nakatutok si Ian Cruz. Habang nakahinto sa stoplight sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, inold up ng 2 lalaki ang isang babaeng rider kaninang madaling araw. Armado ng patalim ang mga suspect. Ang isa, makailang ulit pang inambaan ng saksak ang biktima. Sa pilitan nilang kinuha ang mga gamit ng babae bago kaswal na umalis sa lugar. Ang video nag-viral ngayon. Kanina, iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga nasa kote ng suspect. Naroon din ang biktima na di napigilang maging emosyonal. Pagpasensya mo na, meron pa rin mga malalakas ang loob na tulongges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundayan ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawang to? Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Desidido ang biktima na kasuhan ng mga suspect. Bukod sa kanya, na-trauma at nagka-injury rin daw ang kasamang pamangkin na tumalon sa motorsiklo na magdeklara ng hold-up ang mga suspect. Sana mo, mabulok sila sa kulungan. Kasi ang sakit-sakit po ng trauma na binigay nila. Dahil nanay ko po nag-aalala sa akin ngayon. Hindi ko po alam na mangyayari po sa akin to. Kaya sana makulong sila. Hindi ko sila patatawarin. Ayon sa Manila Police District,
Tinangay ng mga suspect ang cellphone at 20,000 pesos ng biktima na pambayad sana ng bills. Itinuro nilang isang alias Dodong na pinagpasahan ng mga kinuhang cellphone at pera. Kasama ito sa pagpaplano ng gagawin nilang pang-hold up dun sa lugar. At ngayon, ongoing yung follow-up natin para mahuli natin itong si alias Dodong. Inihanda na ang reklamong robbery laban sa mga suspect. Gawa lang po ng gipit, sir. Kailangan mo ng pera? Oo, kaya para lang makita yung anak ko, sir. Sa nagawa ko sa tao na yun, pasensya na lang siya. Tawarin niya ako. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tinalakay na ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2024, 2025 at 2026 national budget. Bagamat gawain rin naman daw ng ibang administrasyon ang paglalagay ng unprogrammed appropriations, sabi ng isang dating budget secretary, lubhang napakalaki raw ng mga unprogrammed appropriations sa nakalipas na 3 taon. Ang git ng Solicitor General, hindi ito unconstitutional. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa oral arguments na isinagawa ng Korte Suprema ngayong araw, ilang issue ang nais masagot. Labag ba sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa national budget ng 2024, 2025 at 2026? Nagmalabis ba sa kapangyarihan ng Kongreso at ang Malacanang kaugnay sa unprogrammed fund? Illegal ba ang paglobo ng Special Road Fund ng Department of Public Works and Highways? Ilan ito sa tinukoy ng 4 na consolidated case na magkakahiwalay na isinampa na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations sa national budget. 4 na amicus curiae o friends of the court ang humarap sa mga maestrado. Ayon kay former Finance at Budget Secretary Benjamin Jokno, 1987 pa may unprogrammed appropriations o standby fund sa national budget pero sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, lumobo ang halaga nito. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Ganito rin ang obserbasyon ni dating NEDA Director General Solita Monsod. Sabay-sabing ang unprogrammed appropriations, isa sa nagiging bagong anyo ng pork barrel. The new pork barrel system versus the PDAF, well, the new pork barrel system obviously is obscenely larger in scale. The unprogrammed appropriations was chosen as the place to hide the lump sum appropriations. In 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. Sabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, hindi unconstitutional ang unprogrammed appropriations pero dapat mapupondohan lamang ito kung merong sobrang revenue ang gobyerno. Kung hindi, it also loses its character as a special appropriation and instead operates as a disguised general appropriations that may serve to expand the footprint of the original budget submitted by the President. In this perfect storm, Your Honors, the violation is not found in the text of the law, but in the arithmetic of its execution. si Solicitor General Darlene Berberabe ang kumatawan sa Malacanang at sa Kongreso. Sabi niya mahalaga ang unprogrammed appropriations at hindi ito unconstitutional. Unprogrammed appropriations give the government fiscal flexibility. They ensure that a windfall does not go undeployed while public needs go unmet. More importantly, the constitutionality of unprogrammed appropriations has already been ruled upon by the Honorable Court.
Nagpaalala din si Berberabe sa separation of powers ng magkakapantay na sangay ng gobyerno sa gitna ng judicial review na hinihiling ng petitioners sa Supreme Court. Respect for the separation of powers demands the utmost wisdom of this honorable court. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. Ipagpapatuloy ang oral arguments sa April 21. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mariing inalmahan ng ilang animal rights group ang paraan ng paggamit sa isang buhay na kalapati sa tinatawag na salubong sa ginanap na misa noong Easter Sunday. Ang ibon ginamit para tanggalin ang itim na telang nakatakip sa mukha ng imahe ng Birheng Maria. Inunat ang pakpak nito at tinali gamit ang patpat at cable tie. Makikita rin ang napakaraming lobo na itinali sa naturang ibon. Sabi ng Philippine Animal Welfare Society, walang lugar ang ganitong mga klase ng animal cruelty sa mga religious celebrations. Hindi dapat may santabi ang kapakanan ng mga hayop na ginagamit sa ganitong mga paraan, ayon naman sa Animal Kingdom Foundation. Sinulatan nila ang simbahan at hininging isama nila sa kanilang ministry ang animal welfare education. Sinubukan namang kunin ng GMA News ang panig ng simbahan, ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. From Universe to Encantadia, yan ang bagong character na makikilala natin ngayong gabi na gagampanan ni Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Ang hatid niyang hiwaga, ichichika ni Nelson Canlas. Mas lumalala pa ang labanan sa Encantadia. Tumanggi si Armea na tulungan si Daron sa paghahanap kay Gargan. Sumama ka sa akin. Samantala, dinala ni Cassiopeia si Gargan sa Dalum Deva kung saan haharap siya sa isang matinding sagupaan. Sumiklab din ang sagupaan sa panig ng mga sangre at mga kawal ng Lireo kontra kina Mitena, Saur, Agani, Kami at iba pang kakampi ni Gargan. Ngayong gabi, may hiwagang hatid ang buwan sa paglabas ng isang bathaluman na ating makikilala, ang mapagkumbaba ngunit makapangyarihang diyosa ng mga buwan sa Encantadia. Si Halia, nagagampanan ni 2025 Miss Universe third runner-up at Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Ano kaya ang gagawin ni Halia na labis na ikagugulat ni Gargan? At ano-ano pa ang ibang kakaharaping pagsubok ng mga tagapangalaga ng brilyante. Tutukan yan gabi-gabi sa Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.